Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa isang actual remapping, no, na palaging pinapakita natin sa ating YouTube channel para makatulong sa lahat ng mga katropa natin na mga treasure hunter nationwide, no, from Luzon, Visayas and Mindanao. So ito lang ang bali gift ko sa inyo na free lecture and free actual remapping para makatulong sa lahat malayong. ng may mga exploration, lahat ng may mga project, okay? Sa malayong area, malayong. Yung mga malayo ba, no, na hindi namin makaya, so at least may makita kayo, no? So this is for help, no, para sa mga katropa natin. Walang edit-edit nito. Didiretso na to. Okay, so nandito tayo ngayon sa isang area sa Mindanao, no? Nasa Davao del Norte lang po tayo buddies at siyempre kasama natin ang Team Choco. Bansay Team Choco! Bansay! Okay, ito yung mga katropa natin sa Team Choco. Salamat. Maraming Team Choco. salamat sir, ma'am. Okay? Salamat, So saka sa mga Kasamahan. dito, no? Okay. So may mga test dig na kami na ginawa, then may isa kami ipapakita ngayon na very unusual, no? Na medyo maka-amaze sa mga katropa. Okay. So ngayon, bago natin ipagpatuloy, shout out muna tayo kasi marami tayong mga followers na gusto magpa shout out. Okay. So unang-una, shout out kay Arnel Bustamante, no? Solid fan natin from Cantilan, Surigao. Shout out sa iyo, brother Arnel. Bansay! Then, siyempre, sa mga tropa natin sa ibang bansa, no? Hindi lang tayo sa Pilipinas. Kasi ang treasure hunting naman, no, nandito yan sa whole Southeast Asian nations na mga occupy ng mga Japanese dati, no, sa team sa Malaysia, okay, sa Sabah, no. Okay, may team tayo sa Malaysia na Nag-operate ngayon. nag-operate ngayon. Team Good Boy Club. So shout out sa Team Good Boy Club, sa mga ka-member ng team nila, kay Sir Nel, Andrew, Ruby, sa Engem, kay Pinon, then siyempre sa team leader kay Sir Anthony, no, from Australia. Okay, so ito yung Team Good Boy Club. Ulitin ko, shout out sa inyo, Nel, Andrew, Ruby, sa Engem, Pinon, at kay Sir Anthony. Okay. Bansay! Bansay! Good luck sa operasyon. Natamaan na nila yung yung malapit na sa item. Okay, confidential na natin yan. Okay? Shout out sa Team Ulawan sa Bayugan City. Bro! Kumusta? Bansay! Team Ulawan. Team Ulawan, Bayugan City. Okay, siyempre sa ating partner sa team namin, sa Team Sniper, ang Team Redido. So mabuhay ang Redido Foundation. Shout out sa iyo, Sir Fel. Kumusta family mo dyan sa ibang bansa? Salamat, Team Redido. Thank you so Bansay! much, sir. Okay. Then Team Tunggang. Bansay! Team Tunggang. Kay Kuya Salvador. Salvador, shout out saka sa pamilya mo. Saka sa team dyan, sa Team Tunggang, patuloy lang. Ganda ng operation eh. Okay? Doon tayo sa kasama natin ngayon. Si Tony Ferrer, Team Katamis. Okay, shout out ang mga tropa Team ng Katamis. Tony Parker. Oh, Team Tony Parker. Team Katamis. Shout out, Team Katamis. Sila yung mga tropa ni mo ngalan. Sila. Na Raray, Saray. Johnny, Bansay. Bansay. Okay? Then siyempre, ito, shout out sa Team Blasting na katropa natin sa team na rin natin. Sa Brother Richard, belated happy birthday. Birthday niya kahapon eh. Oh. Belated happy Salamat birthday. bro. Happy birthday. Then shout out mo yung mga tropa mo. Team Blasting. Shout out tol. Sa akong papsi dia, shout out. Brad J sa Maramag, shout out. Team Blasting. Salamat. Blasting. Bansay. Okay, Bansay. Shout out sa team sa Visayas, no? Kay Brother Daniel Jalipa, yung katropa natin sa Negros. Then Team Grace, no? Ingat sa operation Team Grace. Then Team Paningkamot versus Paningwa sa Kibawi. Kumusta? Patuloy kayo sa operation. Magandang target 'yan. Team sa to ay Bansay. Paring Rex. Oh, Bansay. Okay? Then shout out kay sa team, no? Team Jaguar. Bansay bro. Salamat. Kayo, bro. Kay boss. Okay, shout out yan. Si Team Jaguar.
Team Tagabawa sa Davao pa rin. Shout out. Bansay. Bro Christopher at sa mga tropa dyan sa whole Tagabawa, no? Shout Team out Tagabawa. Team Kinayahan Foundation. Bansay. Black Tiger Team, no? Hmm. Mga driver natin. Ito ngayon. Pahinga muna kasi magdadrive mamayang gabi. Okay? Then, siyempre, shout out kay Utol Kimso Takida. Okay? Tol, ito na ang sikreto, no? Ito yung nabili ni Sir na aura meter. No? Alam mo, kilala mo na siya, pero hindi siya magpakilala. Ganyan kami, buddies, ha? Ang mga team, dinibitisahan namin, lalo na pag-monitor ng area para walang delikado sa operation. Dapat safety first. Okay? O, pinapakita lang namin. Kaya naka-ninja si Datay, si Bang, si Team Choco. Bro, Bansay, salamat So, kayo. ganito ang team natin. So, ang laking area nito, no? Almost 6 hectares. Then, nasa earth element formation ng bundok tayo. Dagat sa kabila. Then, ang dami, no? Kasi ang history nga, may mga Japanese dito na nagkabayo, no? Dito may mga karga. Then, after that, loading, balik naman, pabalik-balik ayon sa mga living witness. So, nagpasalamat sila dahil nabili nila ang lupang ito dito sa Davao del Norte. Okay. Barato lang sir, no? Sa una. 12,000 lang, 6 hectares. 12? 12, no? Oh, imagine, 12,000. Okay. So, mahaba-habang kwentuhan na yung badis. Kaya diretso na tayo. So, once again, arigato gozaimasu, Team Choco. Bansay! Bansay, salamat. Okay. Congratulations, then hopefully mag-success kayo sa retrieval operation. Kaya lang, after remapping, doon na sa retrieval operation na talaga. So, ang update niyan, siyempre bali sa amin na confidential na. Ipapakita lang namin ang remapping session. Ito na, diretso tayo sa hukay. Okay, ang tanong, bakit tayo naghukay dyan? Sigurado ka ba na may laman dyan, di ba? Kasi pag naghukay ka, na wala ka namang target, masaya yung pera mo, sayang ang pagod at ang oras. Kaya nga, yung mga katropa natin na gusto talagang makigmit sa amin ng personal, sa Team Sniper 8121, pinupuntahan namin. So, yung mga gusto papunta, siyempre doon kay Black Phantom, mag-coordinate. Kasi may mga trabaho tayo may mga trabaho kami, may mga business tayo. So, available kami Saturday, Sunday lang, yung mga vacant time. Mostly Sunday talaga, travel na Saturday. Okay, so ganun buddies. So, ngayon, itong hukay na ito, test dig to. Okay. So, explain ko mamaya bakit ganito ang setup. Okay. So, kung tingnan natin, yan, standard yan, 5 by 5. So, ganyan palagi, okay, pakita lang, sukat, Tony Parker. Ganyan palagi ba sa, bakit kwadrado? Kasi, preparation ito sa timbering. Mahirap naman mag-timber pag i-circular natin ang ating hukay. Yan ang napakahirap ba Pag kwadrado, madali lang mag-timber. Kasi hindi natin alam sa ilalim kung may loose trap o sand trap. Yan, makatimber tayo. So yan na. Ang resulta ng test digging na 1 foot pa lang yan lumabas na ang bilog. Kunichi. Yan. Ito. Natamaan talaga sa sentro. Idiretso muna natin bago natin ipakita ngayon bakit dito na hukay. Okay. So, kung titingnan natin ba plain to, lupa to lahat Hindi yan makikita. Pag hukay na ng trupa natin, yan, lumabas itong bilog na may sukat na 12. Okay. 12 inches or 1 foot sarado. Tudoy 1 foot. Yan. Ang diameter. Okay. Pabarog ko no palihog nin. Usa na ni kataas ang nabot nga butas. 3. Dito sa ubos. Okay, kani pila na. 2 feet. 2 feet. Okay. 2 feet. Hindi pa yan natapos pa dis kasi ang dami namin ginawa. Dito pa kita. So pag hukay nito, may blockage agad. Ito, boulder to buo to. Pero dyan puro lupa na. Nilinis ang blockage, lumabas tong center hole na dyan mismo ang item spot. Ang term ng iba dyan, breather, air hole, air vent, air ventilation. Pero sa HTM, ibig sabihin yan, center shaft, vertical day sight toward the target. Paano mo yan makikita kung hindi mo ma-remap, no? Hindi mo ma-pinpoint ang mga STM na direksyon na papunta dito. Kailangan ng proper remapping. So ngayon,
dito na siya, ipapakita natin ang detection ng mga gamit natin. Kasi unahin na to. Ikaw na. Maliit na to eh. 16 no? 16 by 18. Okay. So si ano to si Richard, tao ni Bustuki dati. Tao ng Hapon. Kamikasi. Team Team Kamikasi. Team blasting. Team Blasting. Si codename Kamikasi, Richard Kamikasi. Okay. Diyan na siya. Okay. Doon naman tayo sa arometer. Ito kay ano te? Kay Kimso. Sa paggamit ng arometer naman, may mga principle tayo na ganun. Pag dyan ka sa gitna, tatayo yan. Magabante ka naman, babalik yan. Magbend yan. Magbabalik mo yan. Atras tayo dito, magbibend siya. Pag dyan siya, tatayo talaga sa gitna. So yan ang center point niya. Pag gamitin natin, na vertical detection, pointing downward, ganito siya. Ito may bala to ba, binalahan ni sir na gold. Okay. Ganun siya. Pareha lang ng jump wand yan. Kita na tayo diretso yan. Ikot talaga yan. So yan. So ang kinukuha niya ang gold ions. Yan. Kasi okay, good. So ganyan ang paggamit ng arometer. So magagamit ito sa presyo sa kayong Japanese wand. Ang Japanese wand naman, yan. Kita ko lang sa inyo. Balahan nyo ng 21 carats o 24 carats na gold, yan. 18 carats pwede din, mas marami, mas maganda. Okay, kaya paring ano ko to eh, paring Chester. Okay. So, ganyan. Andyan na, gold. So, gold detection. Okay, so ngayon, hindi ako gagamit ito, si Sir. Ang team leader ng Team Choco. Papakita niya paggamit niyan. Kasi may mga nakikita ko sa ano eh, sa mga social media, may marami nang gumagamit ito. Dapat malalaman nyo talaga ang paraan. Remapping, trenching, yan, checking sa detection. Okay. Masdan yung mga buti buddies para may makukuha kayong lesson. Hindi to biro-biro na vlog. Ginawa talaga namin, naglaan kami ng time para lang makikita. Kasi ang dami nang nakahits nito eh. Congratulations nga pala sa kanila Sir Philip, no? Sa team sa Jinsan. Nakahukay ng sayay sa ball. Okay? Congrats sa inyo sa team nyo, sir. Then may operation sila ngayon yung tunnel. Then congratulations sa team sa Luzon. Nakahukay ng isang box. Then may mga bala na malaki. Bumba, siguro itong lagmay. Bala sa RPG. Okay din may isa pa. Okay na, sir? Yun ang paggamit. Okay. Basta alam mo na, pag lalabas ka, walang detection yan. Pag nasa loob ka ng shop, sa pool ang detection. Sa ilalim na yan. Kaya, mas maganda mayroon kayo nito para pang checking. Hindi mawala. May carbon to eh. So hindi ka talaga mawala kasi kahit may anti-radiation, kaya niya. So, pinapakita namin buddies 12 inches ang diameter. Pero kung titingnan natin dito sa taas, double hole ito eh. Double hole for excellent marker. May hole dito. Tapos kung titingnan mo sa baba, yan, hole din yan. Double hole. Okay, so yan na, blockage. So ibig sabihin, talagang tinatabunan. So, kailangan bakbakin. May camera naman dito. Okay. So, remapping. Dito muna tayo. Unahin natin to. Bakit dyan tayo naghukay? Ito yung benchmarker natin, buddies. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya. So, ang area na to, to prove nga may tunnel marker. Ito. Basta kasi atong kamay mo, yan, sa butas, yan o.
Yan. Lahos. Yan. Tunnel marker yan. Okay. Alignment is north-south. Siya. Ano siya? South, north. Okay. Doon tayo sa norte na. Okay. So ito yung ano natin sub mother code kasi may mother code pa tayo doon. So diretso tayo. Galing dyan, kuha tayo ng 315 degrees sa bench marker. Dapat may makikita tayo na metal element cutting. Ayun yung metal element, letter C. Ito. Galing sa bench, sa mother code natin. Ito yung C cut. Metal. Bakit metal? Kasi 315. No? Dalawang metal. May metal na west, may metal na 315 or northwest. Ito siya. Saan tayo nag-northwest? From our fulcrum point. Yun. O, baka azimuth ka. Yan. 135 doon. 315 dito. Kaya may metal. Doon, kaya may slice kasi wood element yan. Kahoy. May kahoy. Okay, so from here, yan. Okay, so dito tayo. Siyempre, ang orientation nito, norte na siya. Dito talaga sa metal element. Okay, kasi pag norte, so tatlong hakbang na yan. Galing dito. Isa, dalawa, tatlo, center. So, ibig sabihin, 9. Sukat mo. Sukat. Kasi ano na siya 159 na. Okay. Tingnan mo ang 9, nasa full ba sa butas? Sa full, no? 0-0. Ganyan ang engineering niya. Yan o, 9. 9 feet dahil sa given. Sa north south alignment. So, ganyan lang ba this, no? Distance, tamang compass 3 grams at tamang distance. Kung alam mo muna ang compass 3 grams or hindi mo alam ang distance, matulog ka muna. Tabi ka muna. Ngayon, galing naman dito, abanti tayo. Yan. Est. Yan. Dapat may confirmation marker to sa est. 90 degrees. Yan. Hakbang tayo. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito. Dito makikita sa est. Puting bato. Hindi kayo nagtaka bakit puting bato? Mistisa. Okay, puting bato na may tinatawag tayong human organ. Yan. Ito ko na charge. Ko na angko. Okay, human organ siya pero anchor lock. May butas. So hindi siya in front ang deposito. Travel. Connect to another anchor lock. Yung sabi ko sa inyo, kailangan matalian mo to para i-connect sa matalian mo rin. Ayan. So, yan na, no? So, galing dito, from this marker, okay, 315 degrees. May makikita ka naman doon na tinatawag natin coordinate surface trail marker. Ayan. Na may matatalian. Okay, PC mo. Okay, sige lang. Ito, pakita to. Ito. Yan, matalian yan. Yan tinatawag natin na anchor lock or hole for alignment. Kasi makatali ka ng lubid, matali mo din dun sa white stone marker na may butas din. So, pag talian mo, sukatin mo. Okay, isukat. 12. Okay. Dili tayo ditong 12. Yan. Okay? Yan. 12 feet. Okay. So, ibig sabihin, may sukat siya na 12 feet. So, saan ang deposito ngayon? Kasi ang tinatamaan niya, marker lang eh. Anchor lock. Makita ka ng mga butas lang dyan. Yan. Pero may digsayat yan oh, malaki oh. Kasi yung ano, 5 daliri mo. Saan to? Hanapin. Okay, ito na. Tingnan na naman formation ng bato nito. Yan. Ginawang passage. So magkumpas tayo kung tatama siya sa 3 grams, no?
tatama ito ng southwest patungo yung dig site natin na may hole. So baka simot niya is 45 degrees. Yan. So ngayon, galing dito sa marker na ito, dapat ang sukat doon sa reference marker natin sa east is the same na sukat patungo sa dig site. To confirm na ginagamit ito ng mga marker para sa treasure burial layout. Naigo. Naigo sa bagay no? Oh. Okay. Igo agad ang Same. Same no? Okay yan. Pinapakita namin dito sa... Yan ang importante ng compass trigrams o compass direction at saka yung pagsukat sa ng distansya. So ito na oh. Kaya nga kinaka-apping yan eh. No? Apping metal element. Mayroon din doon metal element. So galing dito, kung wala kang tape measure, alakarin mo na lang. 4 lang yan, no? 1, 2, 3, 4. Ay, masulod ka na. Oh, joke lang. So, that is 4 yards equals to 12 feet. Okay. So ngayon, compute natin. 12 feet doon. 12 feet papunta dito. So, in the form of triangle. Yan ang tinatawag natin ang sekreto ng triangulation. Yan. Nag-triangle siya. Okay? 12. Hindi lang siya equilateral kasi mataas tong base niya. Ito yung alignment long distance patungo sa isang dig site dun sa code 3. So, kaya kung inyong titingnan, ang HTM natin, ito. Oh, ito. Okay. Kita ba? May sukat siya na 12 inches. Ang conversion, pakita ulit. Para makita na. Diba? Sarado siya 1 foot bodies. Oh, yan. Or 12 inches. Ang conversion, inches ends to foot. 12 inches is equals to 12 feet. Kaya, 10 ang butas natin. Dahil dyan sa dalawang marker. Kung hindi mo alam basahin yan, hindi mo ito tatamaan. Kung hindi mo din alam yung metal element na galing sa fulcrum point, hindi mo din ito tatamaan. Sino mag-expect na may butas yan dyan? Okay? Diba? Kahit sila ang tencho ko, diba? So, talagang pag ganyan nila, ginakamer pa ito bodies kasi matigas. So. Pero pag hukay na sa gitna, milahos mangkuan, bara. Yan butas. Ano nakuha? Broken stone. May mga basag na bato. Yan. Basag-basag yan. Pero magtaka kayo ito, balambuto dito eh. Dito ang pivot point nito ng opening nila eh. Ito. Pero nakuha sa center. Sa center, ito, pakikita ko sa inyo. Sa ilalim. Ito yung tinatawag na laying bird or nangingitlog na ibon. Pakita ko yung may tuka yan. Yan. Tingnan nyo, di ba? Metal element cutting. Okay? Dahil sa east may marker tayo. So sa west, lalabas talaga yung metal. Ito yung metal element. Then ang bird is sa Ganji or earthly branches ay nabilong siya sa 270 degrees west ang location niya. Kaya makikita mo talaga ang bird dito na marker. Hindi yung bird sa taas ha. Yung ibon na figurine. Kaya ibon yan. Na nangingitlog. Okay. Tingnan natin. Sa likod. May tusik. Ayan. Oo. Tweety bird. Black pantong. Oo. Ay, oo. May kukit pala yan na yun eh. H. Then may 5. Yan. 15. Ito din. Yan. Kaya napaka-ukit no. Pero ang the best ito, to be considered as center shaft, may hole yan. Yan o. Lahos yan ba dis o. Ipalahos pa ko dito sa bagag na to. Yan no. Yan. Tanyo, tusok eh, tusok. So ang bird marker na confirmation sa west dig site from that white stone ay white stone din siya, yan oh, puti din, pareha ng kulay. So sa color coding, ang white is metal. So makikita sa west, nagpuputi na yung bato, yan oh, palahos. Ayan, lahos. Lahos talaga. Okay? So confirmation sa mga anchor lock din doon. Pag may mga anchor lock ka sa taas, lalabas din yan sa ilalim.
Okay? Anong makita mo sa taas, makita mo sa ilalim. So yan. May anchor lock doon. Ang bird natin mismo ay may anchor lock. Okay, may metal element din tayo. So yan buddies, simple lang na marker ha. Ang iba hindi ko na pinilisan kasi pag i-explain natin, iabutan tayo ng 24 hours dito. Okay, so yan lang. Napakasimpleng marker pero may meaning. Ito yung tinatawag na HTM or hidden trail marker. The same time, ito naman na marker, hidden trail din kasi hindi natin nakikita ang surface to, sa ilalim na. So ibig sabihin yan, center shaft going to target. Oh, parang atabay, parang balon. Okay? So ito, trabahoin na lang ng team para diretso na. Hopefully, labas tong numero. Sa swerte. 150. Hole eh. 0 yan ang hole. Maro, center point. Sa kanji kasi ang 0, hindi yan bad na number, good number yan. Pag may 0 ka na makita, ibig sabihin, center shaft. Nagbilog ang marker, okay. Tinatawag namin yan na vertical dig site. Yan na yan. Okay. 0 point, center point. Ayan. Placeholder. So siya ang nag-hold ng lugar para nilagyan ng mga hidden commodities ng mga Japanese. Okay? Hipusin nyo to, taguin. Hipusin at taguin. Kasi ang cute ng bird. Okay? So yun buddies. Hopefully na intindihan nyo ang very simple remapping lang namin para sa mga lahat ng mga treasure hunter. Okay? Yung likisan. Oh, may papakita kami. Kasi, alam nyo, before kami napunta dito, ito ito napakaganda. May naka-hits. May na-remap kami nga naka-hits ang iba. Ongoing pa, iba na pending, iba nag-stop pa. Kasi sabi ko naman, ang treasure hunting ay hindi basta-basta. This is a difficult vocation. This is a difficult operation. Yung maubusan ka ng budget ay talaga hindi ka makatira. What if malalim, di ba? Pero may nakakuha naman. Okay. So ngayon, ang team natin sa Team Choco, before kami napunta dito, may dig site na sila. Arigato. Gozaimasu dahil sa mga vlog natin na sinundan nila ni Sir ni Ma'am. Ayan, nasa pool ang dig site nila. Kaya papakita namin ngayon ang kanilang likisan. Yung pulley system na kahit 1 ton kaya, magaan lang. Yun. Kita namin. DIY. Oh, DIY ha, do it yourself na likisan. Si Black Phantom na ang mag-explain yan. Okay. Sa likisan. Ako daw, mamaya na siya. Dito mo, dyan na kayo. Phantom, mag-share pa sila yung explain ba? Okay. Ito yung pares. Okay. Pansin nyo, ito yung likisan. Ito siya sprocket ng motorcycle. Ito, makabilya lang. Yan, tuyok. Dito, ilagay ang lubid. Okay. Dito. So, siyempre, may bearing siya. Magaan na lang ang pag-ano mo, paghatak. So, yan ang exciting na nyo. 5x5 yan. Pakita lang, yung frame lang. Gapan to. Saka yung pulley. Quad. Yung pulley system nila. Steel. Steel talaga yan. Tubo. Yan sabi ko, magastos talaga treasure hunting. Kaya kung sa tingin mo hindi pa kaya, hintay lang muna ng right time. Pulley. Yan ang pulley, yan. Iba yang lubid. Hindi basta-basta ang treasure hunting. Alam niyo yung mga naka-hits, mostly mga politician, mga JICA, Hanil, yan yung mga Japanese group of companies, yan. Yung mga Makilader. Makilader, yan yung makilader yan. Yan ang unang digging nila na good shaft. May load yan. Okay. So, ito yung likisan nila. Okay. Ito si Sir may welding. Lahat. Walang problema. Okay? So, balik tayo doon. Doon naman, may load to yun. Pero, diretso, balik na tayo. Kasi mahaba ng usapan natin. Yung sabtan. Yung sabtan. Baka gusto nyo mapagawa. Pagawa kayo kay Sir, joke. Free shipping na. Okay, dito na. So, yun lang balis. Pundok na balik ang team kaya para ma-appeal si Black Phantom. Pakita yung cellphone mo ka diyon. Okay. Dito, pundok ang team. Choco. Pakita ko muna yung ulit ang yung butas natin yan. Yan.
Yan na siya, buddies. Si Dogo, pupunta pa siya dyan, nakaamoy. Okay? So, pag gusto nyong magpa-remapping services, tawag lang kayo diretso sa cellphone number natin ng team. Ayan. 099775107660. Yan, klaro na ba yan? Screenshot capture na lang yan. Pwede na naman tingnan nyo sa YouTube namin. Andyan yan. Yun ang number ng secretary ng team natin, si Black Phantom. Text or call para ma-entertain. Ha? Sa gusto lang. Hindi naman kami namimilit eh. Okay, thank you. Okay, so yan na. So balik tayo dito sa mga gwapo na ano natin, katropa sa Team Choco. Yan, so yan buddies. Kukunin natin ng view kasama na yung dig site. Yan. So maraming salamat sir, ma'am, at bro, tatay, Team Blasting, Team Katamis, siyempre Black Phantom at sa lahat ng katropa natin sa buong Pilipinas. Shout out sa inyong lahat. Then sa lahat ng mga operation, keep safe always follow the proper procedure and safety procedure para walang madisgrasya sa mga retrieval operation. Siyempre, manalangin tayo palagi. Yun ang importante. Teamwork, no? Teamwork. What is a team? Without teamwork, wala na lang team, no? Unit team daw, pero walang teamwork. Hindi na maayo. Dapat ang team, may teamwork, no? Yun palagi. Then, follow na lang ng page natin, Chris Sniper page and Treasure Hunting Evidences for more insights sa mga remapping. Ganyan lang. So once again, this is Chris Sniper saying it's sleep and explore. Then Bansay Team Choco! Bansay! Salamat!